I really don't understand you anymore, Veronica. Galit na galit at halos pasigaw ng sabi sa kanya ng kanyang lolo. Marahas na lamang namang napabuntong hininga si Veronica saka pasimpleng hinilot ang kumikirot na Saint Indo. We have already given you everything, ano pa ba ang gusto mong mangyari? Dagdag pang sermon ng kanyang lolo Armando dahilan upang mapairap si Veronica. Come on, lolo, it is already 3 in the morning, can't you just give it a rest and give me your sermon tomorrow? I am tired and drunk, so will you just shut up and let me rest? Pabalang niyang sabi na lalo lamang namang ikinagalit nito. Pilit niya ring sinalubong maging ang nagbabagang tingin ng kanyang ama. Namumuro na iyang kagaspangan ng ugali mo, Veronica. Kailan ka ba matututo? Pasigaw pang sabi ng kanyang lolo, wala namang pakialam at pabagsak na naupo si Veronica sa malambot at mamahaling sofa na nasa harap niya. Well, I don't know, why? What are you going to do? Ground the living shitty off me again? You never learn, Lo. Ground me for as long as you want, that won't stop me from being me. Sagot ni Veronica sa kanginisihan ng kanyang lolo. And will you people stop treating me like a child? I am 20, I'm an adult for crying out loud and that gives me the right to do whatever the hell I want. Isa pa, para namang may nagbago pa, hindi lang naman ito ang unang pagkakataong nagparty ako You guys are being so dramatic. Dagdag niya pang katwiran bago humilata sa sofa. Gaano nga ba karami na naman ang nainom niya sa club ngayong gabi at ganito kasakit ang kanyang ulo? Will you please get one of my bodyguards and tell them to carry me to my room? Ayokong maglakad, nahihilo ako. Tila isang katulong lamang na utos niya sa kanyang lolo, nakuha niya pang isenyas ang kamay na tila ba itinataboy ang matanda. Pipaikit pa lamang sana si Veronica nang marinig ang galit na sigaw ng kanyang ama. Damn it, Veronica, this is absolutely ridiculous. Sino ka para utos-utusan ng lolo mo ng ganyan ha? Get up now. Ano ba dad, if you don't want the old man to move, then you do as I asked him to do instead. Ang ingay-ingay lalong sumasakit ang ulo ko. Inis niyang sabi habang hindi na nag-abala pang magmulat man lamang upang kausapin ng maayos ang ama. I said get the hell up, Veronica. Huwag kang bastos. Muli na namang sigaw ng kanyang ama sabay hinatak ng buong lakas ang kanyang braso. Ouch! Ano ba dad? Get up to your room now, at bukas na bukas din malalagot ka sa akin. Puno ng pagbabantang sabi ng kanyang ama saka muli siyang hinala patayo, nagawa pa siya nitong itulak patungo sa puno ng hagdan. Inis namang nagpapadyak si Veronica bago walang pakialam na nagmarcha na paakyat sana sa kanyang silid, ngunit hindi pa man ay muli siyang pinigilan ng kanyang lolo. Gosh, you guys are completely mental, have you both gone mad? Aakyat na nga pipigilan pa, ano ba talaga? Inis niyang reklamo sa kasi naman ng tingin ang kanyang lolo. Hindi ko na malaman kung saan nagmula iyang uri ng pag-uugaling mayroon ka, Veronica. Simula bukas bawal ka nang lumabas ng pamamahay na ito na hindi mo na ipinapalam sa akin, bukas na bukas rin ay mawawalan ka na ng karapatang sagot-sagutin ng sinuman sa pamamahay na ito, nagkakaintindihan ba tayo? Muli pang napairap si Veronica dahil sa mahabang litanya ng kanyang lolo. Yes sure, whatever. You are setting so many rules in this house lolo, and I don't care about all those. Whatever the hell is this place? Hogwarts. Inis na napamulat ng mata si Veronica nang marinig na malalakas at sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang silid. Balak niya sanang huwag ng pansinin pa iyon at bumalik ulit sa pagtulog ngunit lalo pang lumakas ang katok, sinamahan pa ng malakas na sigaw ng pesteng tagapagsilbo. Damn it the hell, I am still sleeping. Inis niyang sigaw. Señorita Veronica, mataas na ho ang sikat ng araw, mal-late ho kayo sa pagpasok sa opisina. Bilin ho ng lolo nyo na dapat ho ay maaga ka ngayon para sa unang araw ng training nyo. Ganting sigaw ng katulong na lalo lamang nagpainit ng kanyang ulo. Get lost, and tell the old man to leave me alone, I don't freaking want to work. Sigaw niya saka nagtalukbong ng kumot bago muling pumikit. Sa tingin niya ay hindi rin naman na siya makakabalik sa pagtulog dahil sa lalo pang lumakas na pagkatok. Inis siyang bumangon saka halos nakapikit pang naglakad upang pagbuksan ang pinto. Pagkabukas pa lamang ay malakas niya nang sinipa ang taong nasa harap niyon,
dahil nakapikit pa dahil sa matinding antok at sakit ng ulo ay hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong mapagsino ang kanyang sinipa. Tila naalimpungatan lamang si Veronica dahil sa boses ng isang matandang umaray, kasabay ang dumadagandong sa lakas ng sigaw ng kanyang ama. Namumuro ka na, Veronica. Sorry na, akala ko kasi si Karina pa ang nasa pinto at nambubulahaw ng tulog ko ano ho ba kasi ang ginagawa niyo rito lolo? Inis pang sabi ni Veronica gayong dapat ay mag-alala siya para sa lagay ng kawawang lolo na kanyang sinipa. You have finally drawn your last straw, Veronica. You are already out of control at hindi na namin alam kung ano pa ang pwedeng gawin upang matuto ka. Sabi ng kanyang ama saka siya sinaman ng tingin bago sinaklolohan ang kanyang lolo Armando. Ano na naman ba ang ginawa ko ngayon? Hindi ko naman kasalanan ang nasipa ko si lolo Next time kasi huwag kayong nambubulahaw ng taong natutulog, isa pa ayaw kong ang magpunta sa opisina, ano ako doon, tatanga. Inis niyang sabi saka nag-cross arms at sumandal sa pinto. What is going on? Ang aga-aga nagsisigawan kayo. Nag-aalalang sabi ng kanyang mommy habang patakbong papalapit sa kanila. Nako, hindi ko na malaman kung anong gagawin dyan sa anak mo, Andrea. Wala na sa lugar ang pagiging spoiled brat at kasamaan ng ugali, hindi naman na iyan teenager ngunit kung umasta, akala mo'y isa pa ring nagmumurang kamyas. Sumusobra na ang kasamaan ng ugali, hindi pa sapat na bastyusan ang papa sa pagsagot-sagot, maging tayo ay hindi na ginalang. Halos mamula na ang mukha dahil sag-alit na sabi ng kanyang daddy, inirapan naman ito ni Veronica. Veronica anak, ano ba ang problema mo? Bakit ba nagkaganito ka? Hindi naman kami nagkulang sa pagpapalaki, pag-alaga at pagpangaral sa iyo Ibinibigay naman namin sa iyo ang lahat. Mangiyak-ngiyak ng sabi ng kanyang mommy. Ang drama ang aga-aga, pabalang niyang sabi. That's it, Veronica. Andrea, utusan mong pumarito ang mga katulong ngayon din, sabihan mong ipag-impake ng sapat lamang na mga damit at gamit si Veronica. Pagtapos ay palayasin niyo na ang walang galang na iyan rito. Seryoso ang tinig na singit ng kanyang lolo, sabay namang nanlaki ang mga mata ni Veronica at ng kanyang mama dahil sa sinabi nito. At saan niyo naman ako balak ipatapon ngayon lo? Sa China. Mataray niyang sabi, You are not going overseas this time, Veronica. I am already sick and tired of having you here. Pinapalayas na kita, lumayas ka at huwag na huwag kang babalik rito hanggat hindi mo pinuputol iyang sungay at buntot mo. Galit na sabi ng kanyang lolo dahilan upang lalong manlaki ang kanyang mga mata. What the hell? You are seriously cutting me off. What the hell is wrong with you? Pigil ang iyak at takot na tanong niya sa lolo. Ma, do something. I don't want to leave. Don't try to drag you parents into this anymore, Veronica. We have already talked about this, at wala na silang magagawa pa. Ibigay mo rin sa akin lahat ng credit cards mo, passbooks at maging ang natitirang pera sa loob ng iyong pitaka, mula sa mga perang papel hanggang sa kahulahulihang sentimos. Wala ka ring karapatang dalhin ang sasakyan mo, ang susi ng iyong kondo, maging ang mga gamit mong naririto sa pamamahay na ito. Mahabang litanya ng kanyang lolo, sabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha ay ang pagkawasak ng kanyang mundo. She is Veronica Lindsay Villafuente, the only daughter of Andrea and Juancho Villafuente. Nag-iisang tagapagmana ng legacy at ng ilan pang mga negosyo ng kanyang mga magulang at naglis ang apo ng biyunaryong si Armando Villafuente. At sa isang iglap, walang matitira sa kanya maliban sa kakarampot niyang ipon na hindi man lamang nga marahil sapat upang makabili ng pares ng sapatos sa paborito niyang branded store. She's doomed. Napatanga na lamang si Veronica nang pagbaba pa lamang sa magarang hagdan ng kanilang bahay ay bumugad agad sa kanya ang isang maliit at lumang luggage. Sa tansya niya ay pag-aari iyon ng isa sa kanilang mga katulong. Very well, since you are already here, give me all your cards, and I mean everything, Veronica. Agad na salubong sa kanya ng kanyang lolo, sandali pang napatanga si Veronica, hindi makuhang ibigay ang hinihingi ng matanda. She knew that once she handed everything to her grandfather, everything is over. Stop fighting this anymore, young lady. It won't get you anywhere. Buo na ang desisyon kung palayasin ka. Dagdag pa nito, mabilis siyang umatras nang ang matanda na mismo ang lumapit sa kanya upang sapilitang kunin ang kanyang bag.
pilit niya namang hinigpitan ng kapit doon na parabang ang kanyang new season Gucci bag lamang ang tanging magsasalba sa kanya. No, let go lolo, these are mine. Maiiyak nang sabi niya, gustong magpapadyak ni Veronica nang tuluyan ng maaga ng kanyang lolo ang bag. No, you can't take those lolo, I understand you wanted me out but I need those credit cards and all those bank books. Tila wala namang narinig ang matanda, hindi malaman ni Veronica kung bigla na ba itong nabingi dahil sa katandaan o sadyang ganoon na talaga ito katigas pagdating sa kanya. Malakas ang naging pag-iyak ni Veronica nang makuha ng matanda ang isang kulay pink na pouch na naglalaman ng lahat ng passbooks at cards. Maging ang kanyang wallet ay hindi rin ito pinalampas, kinuha ang lilibuhing perang papel maging ang tag-100 na siya niyang itinuturing na barya. What? You are seriously cutting me off? Mom, please, don't just stand there. Do something. Umiiyak niyang sigaw sa kanyang ina na tahimik lamang na umiiyak habang pilit na nag-iiwas ng tingin sa kanya. Seriously, you people are monsters, what? Do you think that cutting me off just like this and force me to live an awfully poor and miserable life is gonna straighten me out? To make you live a poor life is just the only way para magtino ka, Veronica. Here, take this. Sa tingin ko ay pag-aari mo ang bank account na ito at wala akong karapatang kunin ito sa iyo. And knowing that you have enough savings to start your life away from the luxurious life you grew up in, wala ka nang matatanggap na kahit na ano mula sa amin. Hurry now, umalis ka na, mahirap mag-abang ng tricycle kapag dumilim na. Mahabang sabi ng kanyang lolo, nakuha pa nitong Senador Yasan ng mga kasambahay na dalhin na sa labas ang isang lumang bag. Aalis ako ngayon na, lolo naman, saan naman ako maghahanap ng malapit na hotel? Today is holiday, I am sure most expensive hotels are full now. Isa pa, at least give more money, I have to go to London next week to meet my friends. How am I supposed to afford a plane ticket with just this? Umiiyak man ay kikay niya pa ring sabi saka itinaas ang passbook. Naliling na tinitigan naman siya ng kanyang lolo. Matapos ang ilang sandaling pananahimik nito ay ang kanyang ama't ina naman ang binalingan ni Veronica. Matuto ka na lamang sanang magtipid, Veronica. Hanggat hindi mo nalalaman kung gaano kahirap kitain ng pera ay hindi ka titino. Ngayon gawan mo ng paraan upang magkasya iyang naipon mo hanggang makahanap ka ng trabaho. Muli pang napatanga si Veronica sa sinabi ng kanyang ama, hindi rin ito tumitingin sa kanyang direksyon dahilan upang muli siyang umiyak. You are not staying in any luxury hotel tonight, Veronica. Be thankful that your mother insisted to find you a place to stay. Manang Sav is taking you there now. Singit ng kanyang lolo bago sinenyasan ng katulong na siya niyang magiging kasama. Agad naduraj ang puso ni Veronica nang iyon lamang ay tinalikuran na siya ng kanyang lolo. Wala na ring sinabi pa ang kanyang mga magulang at tahimik lamang na sumunod sa matanda. You guys are monsters. I can't believe you are doing this to me. Oh my gosh. Kudlit. Hindi malaman ni Veronica kung ilang oras na siyang nakatanga sa harap ng isang lumang building. We accept boarders. Tahimik niyang basa sa isang amage ng karatulang nakasabit sa gate niyon. This is all brick. I am seriously staying here. Christ. Set up a fire around this place and this is already hell. Tila maliyak na naman niyang sabi, sabay inikot ang tingin sa mga tambay na kalalakihang nag-iinyuman sa malapit. Paenya na ho Señorita Veronica, pero kailangan niyo na pong pumasok sa loob. Tutulungan ko ho kayong ayusin ang kwarto niyo, bilin ho yun ng iyong mommy. Pukaw sa kanya ng katulong. You go, open the damn gate, there is just no way I am touching those grills, baka maimpeksyon pa ako. Maarte at may katarayan niyang utos sa kawawang katulong, narinig niya pa ang mahina nitong pagbuntong hininga bago binuksan ang gate. Agad sumalubong kay Veronica ang maingay at magulong living room ng building na iyon. Sa tansya niya ay may 10 katao ang naroon at nakatambay, mapalalake o babae, kanya-kanya ng ginagawa at pinag-uusapan, ang iba ay abala sa pag-aaral, ang iba naman ay mukhang trip lamang talaga ang mag-ingay. Veronica roamed her eyes around the place and let out a disgusted groan. Would you look at that, Veronica Lindsay Villafuente, you finally made it to hell. Maiiyak niyang bulong sa sarili, muntik pa siyang mapatalon sa gulat nang may isang babaeng may matinis na boses ang sumigaw. Naku Sav, ikaw na nga ba iyan?
Masayang sabi nito sa kamahigpit na niyakap ang kanyang katulong. Napangiwi naman si Veronica, ito na ba ang pamangkin na sinasabi mo? Abay napakagandang dalaga, hello, iha kamusta ka? Ako nga pala si Rosario Isidro, pwede mo akong tawaging Nanay Rosa. Nakangiting sabi nito saka inilahad ang kamay sa kanya, tinapunan naman iyon ng nandidiring tingin ni Veronica saka piniling huwag na lamang tangapin sa halip ay nagpilit ng plastik na ngiti sa babae. I already have a mother. Walang ganang sabi niya, natawa naman ang babae dahilan upang lalo siyang mapangiwi. Ayos lamang iha, ang ibig kong sabihin ay ako ang magiging pangalawang ina mo rito sa dorm. Ay siya nga pala, hoy mga anak. Gustong takpan ni Veronica ang tenga dahil sa tinis ng boses ng babae, mukhang effective naman yun dahil nakuha nito agad ang atensyon ng mga taong nasa sala. Aiha, sila naman ang mga magiging kapatid mo rito, magtulungan kayo, magpakilala ka sa kanila anak. Muli pang nagpilit ng ngiti si Veronica na sa huli ay nagmukha lamang ngiwi na ikinatahimik ng babae. Señorita Veronica, huwag naman ho sana kayong maging pasaway rito, parang awa ni. I am Veronica Lindsay Villafuente. I am rich and I don't want anyone around me. I do not wish to be friends with anyone in this house. Well, if you call this a house now, who wants to be my servant? Diretso at nakataas ang kila niyang sabi na siya namang ikinatangga ng lahat. Don't worry, I will pay you, big time. Dagdag niya pa. Naku, pasensya na kayo at sadyang mapagbiro lamang itong pamangkin ko. Señorita, hindi ho kayo pwedeng kumuha ng katulong dito. Kamot batok na sabi ni Manang Sav. Well, what is up with you then? You can't stay here and be my maid. I mean, putol niya sa sasabihin saka pasimpleng tinitigan ang katulong mula ulo hanggang paa. I don't know whatever my stupid grandfather told you at naging pamangkin mo ako, but you don't look good. You are old plus the fact that you smell like crap. But I don't have anyone else, so I am ordering you to stay with me as my maid. Señorita, utos ho ng lolo niyo na huwag kayong sundin, sinabi niya hong sasabihin niyo yan? Pasensya na ho pero mag-isa na lang ho kayo rito mula ngayon. Pabulong na sabi ng katulong na mukhang nahihiya, dahil marahil yun sa sinabi niya kanina. Whatever, you are no longer much of use here pala, layas na. Sabi ho ng mami niyo tulungan kayong mag-ayos muna ng silid. Hoy Gerang, will you show me my room already? Did you make sure it is already clean? Allergy ako sa dumi, kaya sana inayos niyo ang paglilinis. Tawag niya sa nagpakilalang landlady ng dorm kanina. Sandali pa itong natigilan dahil sa kagaspangan ng kanyang ugali ngunit sa huli ay nagpilit pa rin naman ng ngiti bago siya iginiye patungo sa hagdang gawa sa kahoy. Pagsapit ng hapunan ay naging problema na naman ni Veronica ang pagkain. Sanay siyang kinakatok ng katulong at baba na lang kapag handa na ang hapag, ngunit iba pala sa basurang lugar na pinagtapunan sa kanya ng kanyang magulang at lola. Wala siyang tagapagsilbi rito kaya't siya ang kikilos, sinabi pa ng isang boarders doon na kanya-kanya raw ng luto ng sariling pagkain ng mga tao doon. Luto, I don't even have any idea how to use a chopping board. Naka-Simon Gat niyang sabi, Veronica offered everyone a huge amount of money to be her servant but they only laughed at her. Akala marahil ng mga taong kasama niyang nakatira sa bahay na iyon ay nagbibiro lamang siya. Sa bagay nga naman, hindi naman na siya magtataka, nakasuot siya ng isang lumang damit na kahit marahil ukay-ukay ay hindi natatangapin. Sa tingin niya ay pag-aari iyon ng isa sa kanilang mga katulong at iyon ang sapilitang ipinasuot sa kanya ng kanyang lolo bago siya umalis kanina. Bukod pa roon ay ipinakilala rin siyang pamangkin ng babaeng nakasuot ng pangkatulong. Marahas na napabuntong hininga si Veronica bago inilipat ang tingin sa kanyang passbook. 53,000 pesos. Mapait siyang napangiti nang makita ang halaga niyon. She was able to finish it all off in just 3 days, wala sa konsepto niya ang pagtitipid. Paano na nga ba ang gagawin niya ngayon? Dahil sa halo-halong imusayon at awa sa sarili ay hindi na napigilan pa ni Veronica ang mapaluha. Everything is really gone now, was it? Mapait niyang sabi sa sarili sa kapabagsak na nahiga sa kama upang itulog na lamang ang nararamdamang gutom. Halos magdikit na ang kilay ni Veronica habang titig na titig sa hawak niyang passbook. Pilit inaalaala kung paanong ang kanyang 50,000 ay naging zero na ngayon.
Halos wala pang isang linggo ang nakalipas mula nang mapalayas siya sa kanila, ngunit heto siya at halos wala nang maibayad sa delivery rider na siyang may dala ng kanyang lunch. Hindi yan dadami kung tititigan mo lang, Veronica, pabirong sabi sa kanya ni Manolo, isa sa mga kasama niyang nakatira sa dorm. Hindi niya sana ito papansinin katulad ng palagi niyang ginagawa, ngunit agad nagbago ang isip niya nang mapagtantong baka nasa mga kamay nito ang kakainin niya sa mga susunod na araw, maging ang pangbayad niya sa delivery niya ngayon na kasalukuyang naghihintay sa kanya sa labas at tinatadtad siya ng text messages. Hello? How are you today, Manolo? Mapang-akit ang suot ng ngiti sa labing sabi niya sa lalaki, agad namang lumaki ang ngiti nito. Alam mo ang pangalan ko. Of course I do, how am I not supposed to know? You look great, and hot. Sabi niya, nakuha niya pang marahang haplasan ng hita nito. Ramdam ni Veronica ang paninigas ng katawan ng binata na siya niya namang ikinutuwa. Her charms and naughty ways works all the time, no doubt to that. Ahehe, talaga ba? Ikaw rin sobrang ganda mo, mukha kang anghel na bumaba sa lupa, daig mo pa nga ang isang modelo sa pagkahat. Mabuti naman at kilala mo ako. Masayang sabi nito, pinigilan naman ni Veronica ang huwag mapairap. Kung hindi niya lamang sobrang kailangan ng isang tulad ni Manolo, Veronica wouldn't dare lay a finger on him. Siya nga pala, mag-alauna na, kumain ka na ba? Hindi kita kasi nakitang kumain dito sa dorm simula noong dumating ka. Tanong pa nito. That is my cue. Bulong sa sarili ni Veronica sabay pilit na pinalungkot ang mukha, na alarma naman ang kausap. May problema ba? Yeah. Speaking of lunch kasi, I haven't eaten anything since last night. Naubusan ako ng allowance and my parents won't deposit on my account yet. Kunwaring malungkot niyang sabi saka ipinakita rito ang hawak niyang passbook na wala ng halaga. Ganun ba? Nako, kawawa ka naman pala. May maitutulong ba ako? Magsabi ka lang. Lihim na napangiti si Veronica dahil sa katangahan ng lalaki. Well actually, you can help. May food delivery ako sa baba. I had no courage to face him because I don't have money to pay. Nakalimutan ko kasi, tuloy na pasubo ako. Kagat-labing sabi niya, pagkain lang pala, teka ako na ang magre-receive, magkano ba ang halaga nyon? Really? That only cost 4,500 pesos, you have cash there right? Don't worry, I will pay you back. Ha, 4,000 pesos para sa pagkain. Alam ko na, isinama mo na ang para sa dinner ba? Pati groceries mo sa isang buwan. Ikaw talaga, ko sige ako na ang bahala muna. Nakangiting sabi nito bago nagmadaling bumaba upang kunin ang kanyang pagkain. Pagkain mo lang ng lunch, yan 4,500 na. Saan ka ba nag-order? Sa Amerika. Naku, yang halaga ng pagkain mo, mapapakain mo na niya ng buong dorm, sobra pa. Hindi makapaniwalang sabi Manolo habang pinagmamasdan siyang kumain, gusto namang takpan ni Veronica ang tenga dahil sa ingay nito. Lower down your voice, will you? Damn, it's hurting my ears, let me just eat in peace. Maarte niyang sabi, kasi naman, ang mahal-mahal, pagkain lang ng isang beses. Pag napopo mo yan dina-flush mo lang ang 4-5 mo ng isang bagsakan. Tila may iyak nang sabi nito, Manolo, I am eating here, mind your words, you peasants are so disgusting, I mean table manners. Ring a bell, peasants, poor people, dukha pwede ba? Babayaran naman kita just wait and see. I eat more than just 4,500. Barya lang naman yun now just be quiet and let me eat. Baliwala niyang sabi, may sapak ka ba sa utak, Veronica? Grabe ka naman makadukha, kung hindi ka dukha, bakit ka nang utang sige nga? Dagdag pang sermon nito, sinaman naman ito ng tingin ni Veronica. Whatever part of be quiet ang hindi mo naintindihan? Like seriously, I am Veronica Lindsay Villafuente, the only heiress of Villafuente. Wait, you won't understand anyway, so there is no point telling you that. You peasants don't read business magazines or watch business Lindsays. Mas gusto niyo pang panuorin yung mga cliché na pelikula at drama sa TV, and I am seriously paying you back. You just wait, okay? Mahaba niyang litanya, hala, may ubo ka talaga sa utak. Nilang nasabi nito, napairap naman si Veronica.
Whatever, I am done eating, you can have the rest. Nawala na ako ng gana. The steaks are good BTW. Inis niyang sabi saka ito iniwan. What am I supposed to do now? May iyak ng tanong ni Veronica sa sarili sabay inikat ang tingin sa paligid. Mag-ay isang oras na halos siyang naglalakad at nalulunod sa lalim ng iniisip. Wala siya halos sa sarili, tuloy ay hindi niya malaman kung saan na siya napadpad. Natano ni Veronica ang isang maliit at sementadong guardhouse. Mabilis siyang lumapit doon para sana magtanong, ngunit hindi pa man ay agad na agaw ang kanyang atensyon ng tila isang poster, puno iyon ng listahan ng mga job opportunities, agad siyang napasimangot nang makitang halos katulong lang naman ang mga hinahanap. What else does she expect anyway? That she will be able to find someone who will hire an executive assistant or a business manager in a village like this one. Magandang hapon po ma'am, ang hahanap ho ba kayo ng trabaho? Magalang na sabi ng guard habang papalapit sa kanya, mabilis naman siyang umiling bilang sagot. Aalis na sana si Veronica nang muliring mapatigil matapos maagaw ang kanyang atensyon ng isa sa mga trabahong nasa listahan. Urgent, looking for a personal maid. Interested applicants may call this number. Salary starts at 25,000 pesos. 25,000 pesos for a maid. Is that even how much a personal maid makes? Manong guard, scam ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Veronica, tinuwanan naman siya ng guard bago umiling. Nako hindi ho ma'am, hindi ho kami ang lalagay ng urgent hiring dyan kung hindi ho totoo. Sa katunayan ho ay halos mag-isang buwan nang naghahanap ng personal na katulong si Sir Dalton, masyado hong pihikan kaya walang nahahanap. Bakit ho hindi niyo subukang mag-apply ma'am? Mahabang sabi ng guard, napairap naman si Veronica dahil sa katabilan nito. Tinanong ko lang naman kung scam ang dami niyo nang sinabi, kwento niyo na kaya life story nung Dalton Sir Dalton ang pihikang boss. Ano bang klaseng katulong ang hinahanap niyang Dalton? Model ng LV. Masungit niyang sabi, napakamot naman ng ulo ang guard sa kamuling tumawa. E baka nga ho ma'am, naku mag-apply kayo, sayang ang 25,000, malaking halaga rin iyon. Sabi pa ng guard, napaisip naman si Veronica. Sa bagay, mukha namang wala na akong balak pabolaikan sa mansion, mamatay lang ako sa gutom kung maghihintay ako mukha namang imposible, this is exactly what I need, a job. Bulong sa sarili ni Veronica sa kanapangiti-ngiting agad din namang napawi matapos sumagi sa isipan ang mahiwagang tanong na. Paano siyang mag-a-apply ng katulong, gayong wala naman siyang alam sa gawaing bahay? Ni minsan nga ay hindi siya nakahawak ng walis tambo, buong buhay niya ay siya ang pinagsisilbihan, kaya't paano nga ba niyang papasukin ang trabaho bilang tagapagsilbi? I don't think I can do it. Sabi niya, ho, ano yun ma'am? Wala, sabi ko tatawagan ko na lang kapag nagbago na ang isip ko. Ma'am sa laki ng sweldo bilang katulong na ino-offer ni Sir Dalton, marami ho ang nag-a-apply, naku baka maunahan na kayo niyan. Muli pang napaisip si Veronica, may point nga naman ang guard. Do you think I could cheat my way? Wala sa sariling tanong niya sa guard saka malalim na nag-isip. Wala hong masama kung susubukan. Sabi ng guard, muli pang napangisi si Veronica bago dinukot ang kanyang cellphone sa bulsa ng suot niyang palda. Isang may edad ng babae ang sumalubong kay Veronica matapos siyang pagbuksan ng malaki at kulay gintong gate, agad rin siyang nagpilit ng ngiti nang batlin siya nito. Ikaw ba si Veronica, iha? Yes, that is me, I'm the one ho. Ang ibig ko hong sabihin ay ako po ang tumawag dito kanina. Kagatlabing sabi ni Veronica habang pilit na itinutuwid ang pananagalog, napangiti naman ang matanda sa katumango. Ako si Manang Imelda, pwede mo akong tawaging Nanay Unday, ako ang mayordoma rito. O siya halika na at pumasok sa loob upang doon tayo mag-usap. Sabi ng matanda, sikretong napangiwi naman si Veronica sa kasumunod habang tahimik na iniensayo ang mga bagay na dapat niyang isagot sa interview. She constructed a lie in just a period of 30 minutes, hindi malaman ni Veronica kung dapat ba siyang matuwa o dapat siyang matakot, dahil ganun na marahil kasama ang ugali niya dahil sa bilis niyang gumawa ng kwento na puro kasinungalingan lamang naman. Sa salas siya dinala ng matanda, prente namang naupo si Veronica doon, sabay agad na tinanggap ang baso ng juice na dala ng isa pang katulong. Magsabi ka ng tungkol sa iyong sarili iha, tanong ng matanda.
Every interview ever, bulong ni Veronica sa sarili bago sumagot. Oh yeah, sure. I am sorry I did not prepare a resume, biglaan lang kasi. Anyway, ang pangalan ko po ay Veronica Villafuente, 20 anyos po. Nag-aral po ako ng business management sa Davao, pero kinailangan ko pong huminto muna sa pag-aaral at maghanap ng trabaho dito sa Manila. Sabi ni Veronica, sabay hinintay ang pagtama ng kidlat sa kanyang ulo dahil sa kanyang pagsisinungaling. Pakiramdam niya rin ay anumang oras, pupulupot ang kanyang dila dahil sa sobra niyang galang. Aba naman, kung sasabihin niyang anak siya ng isang mayamang negosyante at nag-iisang tagapagmana ng bilyonaryo niyang Lolo Armando, sa tingin niya ay hindi siya tatanggapin, at hindi itatanggi ni Veronica na talagang kailangan niya ang trabahong ito. Ganun ba? Naku, karamihan talaga sa mga kabataang gusto pang makapag-aral ngunit kinipigilan ng pagkakataon. Hayaan mo at sigurado naman akong matatapos mo ang iyong pag-aaral. Siya nga pala Ineng, kapag ikaw ay natanggap sa trabahong ito, ang tanging pagsisilbihan mo lamang ay si Sir Dalton. Mahabang sabi ng matanda, napatungo naman si Veronica. Matanong ko lamang ho manang, bakit ho ba kailangan pa ng personal maid ng boss nyo? At ano ho bang klase ng pagsisilbi ang kailangan niya? Yusisa ni Veronica. Masayadong abala sa trabaho si Sir Dalton, kailangan niya ng katulong na para lamang sa kanya. Kaya ang ibig sabihin ay palagi ka dapat nasa tabi ni Sir, ikaw ang uutusan kapag may kailangan, huwag kang mag-aalala at sigurado naman akong kayang-kaya mo ang magiging trabaho mo rito kung sakali. Ay naku opo, masipag po ako manang sobra po, kayang-kaya kong ang pagsabayin ang paglalaba, paglilinis at pagluluto Sandaling napakagat ng labi si Veronica dahil sa isa na namang kasinungalingan, huwag lamang talaga siyang utusan ng berang na ito kung paano siyang maghugas ng plato lalo na ang magluto kung ayaw nitong masunog ang buong kusina ng bahay. Kung gayon, bukas na bukas rin ay maari ka nang mag-umpisa, ipapahatid kita kay Celso sa bahay na inuuwian mo, mag-ayos ka ng mga gamit at bukas ng hapon ay sisanduan ka rin niya ulit. Bukas mo rin makikilala si Sir Dalton, at siya na rin ang baalang magpaliwanag sa iyo ng magiging trabaho mo sa kanya, huwag kang mag-alala, mabait ang ating boss. Nakangiting sabi ng matanda, nagpilit naman ng ngiti si Veronica bago tumango. Crap, why do I have this feeling that this isn't gonna go well?